Unang Lunes, unang maalinsangan pa rin sa buong bahagi ng Lolo Luzon hanggang sa Luzon at sa halos lahat ng bahagi ng bansa. Maliban na lamang sa magiging maulap pa ilang bahagi ng Southern Visayas at Eastern Mindanao, bunsod pa rin ang near equatorial trough. At 6-day heat index forecast mula ngayong araw at sa susunod na weekend, inaasahang magiging mas mataas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, April 21, 2025. Ang oras nating Boss Mem Umaga ay alas 10:37 na ng umaga. Patuloy na magiging malinsangan pa din ang araw natin at nag-post na tayo sa ating Facebook page na yung magiging 6-day heat index forecast natin. At makikita natin halos karamihan sa Luzon ang may pinakamatataas na forecast ng heat index. Pero again, hindi yan constant since forecast yan, alam naman natin dyan sa ECMWF every 12 to 24 hours nagbabago po yung forecast nila. So hindi palagi ganun ang magiging heat index forecast niyan Maring kahapon sa pinost ko ay ganun yung expected forecast natin in 6 days. Pero kinabukasan, minsan nagbabago po yan. So kung titingnan muli natin yung latest heat index forecast natin for 6 days, kung mapapansin ninyo, iba na naman yung lumalabas na forecast. Normal po talaga ang forecast kasi 6 to 12 hours yan. Pero kay ECMWF, I'm not mistaken, 12 hours po to 24 hours ang nagpapalit ng forecast, yung kanilang heat index. So makikita natin ay iba na po yung forecast para bukas. Tingnan na lamang ninyo sa ating website. Pero makikita natin na natili pa rin pinakamatataas ang magiging heat index natin sa Luzon, lalo na dyan sa may bandang Cagayan, Tarlac, yan, Isabela, Pangasinan, nangunguna yan pati San Ildefonso, Bulacan, nangunguna sa may pinakamaiinit. Nueva Ecija, Cagayan, sa Tuguegarao, yan. Papapansin niyo puro Northern Luzon po at Central Luzon ang may pinakamatataas na heat index. Umaabot pa nga na 51 degrees Celsius ang forecast na magiging heat index. So nasa sa inyo na po yan kung mag-suspend kayo ng klase. I-double check na lamang ninyo sa pinaka-computed heat index ni Pag-asa. Kailang every 5 PM po yan ina-update nila. At yung mga lumalabas kasi doon, masyadong mabababa yung forecast ng heat index. Pero dito at least mas malapit sa pinaka-reality yung nagiging forecast. At nakikita naman ng mga, at nararamdaman niya ng mga kababayan natin. So nasa sa inyo yan sa mga local government units o local government locations sa iba't ibang bahagi ng Luzon, ay asahan ninyo ay tuloy-tuloy hanggang this coming Sunday. Yan, makikita niyo po yan. Mula Santa Ana, Cagayan hanggang Lawag, Ilocos Norte ay hindi bababa sa 40 degrees Celsius ang magiging heat index ninyo dyan. Yan ay forecast lamang po. So at least meron kay idea. Samantala, sa ating namang lagay ng panahon, makikita natin may mga lightning strikes mula pa kagabi dyan sa may bandang Batangas at bahagi ng extreme northern Luzon. At makikita po natin ay may mga at least 6 na lightning strike na detect ng aking lightning detection system. Kaya nakataas ang forecast ng thunderstorm advisory natin sa Visayas area. So mula Palawan yan, kasama na. At maaaring dyan sa may bandang silangan ng Leyte o ng Eastern Samar. Within 1 to 2 hours yan or 12 hours ang forecast. So expected po yan, pero hindi naman tumatagal yan dahil base sa ating mga satellite imagery sa report kahapon ay klaro at very fair weather tayo at very humid ang magiging panahon natin these weekdays. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at musilikaw di pong umiiral sa atin o sa amin dito sa Caloocan. So expected yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So medyo gloomy po ngayon sa amin, pero maaaring samantala lang yan ngayong umaga. Malamang mamayang tanghali o hapon ay tuloy-tuloy na naman ang magiging maaraw at humid at maalinsangan na naman na panahon. So huwag pa kampante. Sa ngayon medyo nakokontrol ng bahagya ang temperatura at hindi naman tumitindi ang init ngayon. Dahil kasalukuyan na medyo gloomy at overcast kami ngayon dito sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 5:30 AM nakapagtala kami ng lowest of 28.4 degrees Celsius.
Kahapon, grabe pa rin ang init sa amin, maabot ang 36.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:22 PM. So alam na natin, ang heat index kahapon umabot sa 49.6 degrees Celsius ang heat index sa amin sa Caloocan kahapon. So instead pagdating naman sa heat index natin ngayong araw, ito umaga pa lang yan. So mataas na kaagad ang heat index sa amin sa Caloocan. As of 8:33 AM, 41 degrees Celsius kaagad. So nasa extreme quotient kaagad ang aming heat index sa Caloocan. So ganun po katinding init sa amin. As of 10 o'clock AM, expected heat index namin 42 degrees Celsius danger. At inasahang magma-maximum peak heat index sa amin na aabot hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon hanggang alas 3 mamayang hapon. Ayan po yan. Hanggang alauna hanggang alas 3. So alam na natin sa bitibang panig ng Metro Manila na magiging danger ang ating heat index. Approximately hanggang alas 4:05 hanggang alas 6 po yan hanggang mamaya. So matindi ang taas ng ating heat index sa Metro Manila. So uminom na maraming tubig at iwasan masyadong magbilad. Grabe talagang init. At kung karamihan sa mga kababayan natin nagpupunta na ngayon sa mga shopping malls para lang maibsan ang grabe talagang init mga folks. Wala naman sa heat index forecast sa iba't ibang panig ng bansa. Silipin natin yan ang kasalukuyang heat index. Example na lang ang Lawag, Ilocos Norte. Silipin natin ang kasalukuyang heat index nila o forecast ng heat index nila ay as of 10 o'clock AM 39 degrees Celsius. Extreme quotient po yan. So expected na aabot sa hanggang 41 degrees Celsius. Starting yan mamayang alauna din ng hapon. Sa may bandang Tugigaraw naman, reload natin. Ayan. Bandang Tugigaraw ay nasa 35 degrees Celsius. Extreme quotient po, inasahan pinakamataas na peak ninyo dyan starting mamayang alauna hanggang alas 2 din na hapon na aabot daw ng 39 degrees Celsius ang magiging extreme heat index quotient ninyo dyan. So mainit pa rin. Sa may bandang Santiago naman, sa Isabela ay inaasahang 39 degrees Celsius ang magiging heat index sa inyo dyan. At simula mamayang alauna aabot sa 44 to 45 degrees Celsius. So starting mga alas 2 ng hapon na maximum 45 degrees Celsius ang aabutin ninyo dyan sa area pa rin ng Santiago. Sa may bandang Dagupan naman, nasa kasalukuyang forecast ninyo 43 degrees Celsius. So napakainit po din sa inyo dyan, parang dito sa amin sa Caloocan. Expected mga mamayang alas 12 na tanghali aabot ng 45 hanggang alas 2, 45 to 46 degrees Celsius ang expected heat index ninyo dyan ha. So wag masyadong magbibilad. Grabe po ang magiging alinsangan din ninyo dyan sa inyo. Inaasahan natin yan sa bahaging pa rin ng Pangasinan na ganyang katataas, 46 degrees Celsius at kasama na ang Central Luzon. So nasa 40 plus ang heat index ninyo dyan at ganun din sa Central Luzon, panigurado. Sa Tarlac ay 43 degrees Celsius ang expected heat index ninyo dyan. At maximum hanggang 49 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon ang magiging heat index daw ninyo dyan sa area ng Tarlac o Central Luzon. So uminom din ng maraming tubig at wag masyadong magbibilad ha dahil grabe ang magiging heat index sa inyo sa Tarlac o Central Luzon. Expected dyan ang mataas na probability o heat stroke ha. Ingat po. Sa mga taga Zambales, sa mga nagtatanong ay ang ating heat index forecast dyan as of 10 o'clock AM 44 degrees Celsius din. So mataas. Maximum ninyo hanggang 45 degrees Celsius. Starting yan ay 46 degrees Celsius ngayong 11 o'clock AM. Yan, 46. So maaga-aga ang pagtaas o ng husto ng inyong heat index dyan. Yan. At sa bahagi naman ng Batangas, ang heat index ninyo dyan o forecast hanggang 44 degrees Celsius. Danger pa rin po. At asahan hanggang maximum 45 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock AM hanggang mamayang eksakto ng 12 o'clock. At sa may bandang Cebu area naman, ay sa may bandang Mindoro muna kasi mainit din dito lalo na sa may bandang San Jose. Ang forecast expected ninyo ngayong 10 ay 41 degrees Celsius. Magiging maximum yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon yan. So hindi masyado matindi pero pasok pa rin sa danger level ang inyong heat index. Sa may Cebu naman, expected forecast sa inyo dyan 40 degrees Celsius ang heat index ninyo. Magma-maximum yan hanggang 41 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock hanggang ano na po yan, hanggang mamaya gumagalaw yung ating hanggang alas 2 po ng hapon. Ayan ang expected heat index forecast ninyo sa inyo dyan. So mainit.
Sa may bandang Davao City naman ay nasa 37 degrees Celsius heat index ninyo, magma-maximum ng 39 degrees Celsius starting ngayong 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon po yan. So extreme caution po tayo dyan, mataas ang magiging heat index. At sa may bandang Zamboanga Peninsula naman, especially Zamboanga City, ang expected forecast sa inyo 40 degrees Celsius, maximum of 41 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali. So halos buong bansa mataas ang heat index natin, so wag pa rin tayong magpapabilad at uminom ng maraming tubig dahil halos mula Luzon hanggang Mindanao ay mataas ang ating heat index. Samantala kung itatabi naman natin sa PH 16 in past 24 hours pagdating sa patintindi ng air temperature, 38.5 degrees Celsius sa San Jose, Occidental Mindoro pa rin ang nangunguna. So grabe ang init. At sa Baguio City 18 degrees Celsius, stationary lamang sa kanila. At sa Inula naman ang hinatuan pa rin, nakaranas ng 16 mm na total rainfall. Patuloy pa rin kaming walang nararanasan na pag-ulan sa Caloocan din. So tuloy-tuloy pa rin tayo at ang ating outside humidity moderate 77% at wala itong binago since last hour. Sa ating atmospheric pressure expected mataas yan dahil hot dry po tayo, 1012 hectopascals and steady ito since last hour. Kasalukuyang pataas pa lamang ang sea level. Nasa low tide po tayo pero pataas na po siya at around 4 hour bago mag maximum high tide po mamayang alas 2 ng mahigit ng hapon o 2:44 PM po yan ng hapon. Abot ba ulit sa 1 meter ang magiging sea level natin mamayang alas 2? Well, kung sisilipin natin dito mamaya, yes, abot po ng 1 meter po. So malalim-lalim pa rin ang karagatan sa mga bumabiyahe ngayon pabalik ng Metro Manila at sumasakay ngayon sa mga roro. Asahan natin medyo roughy ang ating mga karagatan na tumatawid. So, uminom ng anti-biyahilo po, lalo na't mamayang hapon na tumatawid dyan. Sa mga roro, expected medyo roughy po. Hopefully, hindi masyado matindi ang taas ng alon natin. At kung sisilipin natin sa ating significant wave height, ay napakakalmado naman ng ating karagatan. So, yung gale force winds lamang ang pag-ingatan po natin dito. So mukhang maganda naman bumiyahe sa mga roro ngayong araw na ito. So napakababa at wala tayong nakikitaan na alon na base dito sa ating significant wave height courtesy o Pag-asa Japan Meteorological Agency. So medyo good news naman mga folks. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:38 AM and nasang lulubog ito mamayang 6:11 PM. At ang ating last quarter na po, 49% illuminated na po. Magmo-moonrise na ito bukas na ng madaling araw 1 o'clock o 1:11 AM at inasang lulubog ito kinabukasan na ng mag-uumaga o magtatanghaling tapat at 11:51 AM na po. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes po ay nasa nating clear skies po tayo. So expected po ang matinding sikat ng araw, wag masyadong mabibilad. So kung kailangan magpunta sa mga malls para magpa-cool down ay pumunta na lamang po para maiwasan ang grabing heat stroke. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang ilang bahagi sa Mindanao na magiging maulap pa rin. So asahan pa rin na may ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa may bandang Surigao region at Hinatuan, gaya pa rin kahapon, pero mga mahihinat katamtaman lang ang pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. So normal po yan lalo na't napakamalinsangan ng ating panahon ngayon. Kabilang na ang southern part ng Visayas mula Bohol, katimugang parte ng Cebu, sa Negros region, ang ilang bahagi ng Negros Occidental at Oriental. So normal po yan, maaaring magkaroon ng mga mahihinat katamtaman ng ulan. Ganon din sa may bandang Panay Island. So mula sa may bahagi ng Panay Island, ilang bahagi ng Eastern Samar, bagamat patuloy pa rin na maalinsangan sa inyo at maaraw, asahan pa rin ang mga maulap at mga kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulong sa hapon o sa gabi. Pero the rest ng Southern Luzon, kabilang ng Calabarzon, Metro Manila and the rest ng Northern Luzon, patuloy pa rin na magiging malinsangan. Clear skies po tayo. So expected na mataas na heat index ngayon na lumalagpas ng 43 degrees o 42 degrees Celsius po So wag masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig. Matik at dineclare na rin natin kanina yung forecast sa iba't bahagi ng Northern Luzon ang tuloy-tuloy na mataas na heat index. Well, tuloy pa rin kasi ang ating stilis. Matik na po yan hanggang katapusan na po yan ng April dahil peak natin ngayon ng maalinsangan o hot dry season ngayon itong linggo na ito. So alam na po natin na inaasahan na posible pang umabot ng hanggang 38 o 39 degrees Celsius. Hindi lamang natin alam ang eksakto na araw pero probably this week po yan bago mag-atrenta ng April 2025. Maulan din ba sa may bandang Mimaropa? Well, tuloy-tuloy pa na yung maalinsangan, kabilang na ang bahagi ng Mindoro
and the rest ng Palawan area, mga ilang kaulapan lamang ang iiral. Dahil kung sisilipin natin ang rainbow infrared color ay halos mahihina lamang at katamtamang pag-ulan lamang ang nakikitaan natin dito at clusterized pa. So, yung binabanggit ni Pag-asa kung may ATCC, pero base sa ating real-time satellite imagery, near equatorial trough lamang ito. Yung pinaka-concentration kasi na ITCC nasa may bandang Indonesian Peninsula pa rin. Nandyan. And then yung nagtatabas dito ay mga near equatorial trough lamang. So, hindi pa natin totally masabi na ITCC yan. Trough lamang yan na dala ng mainit dito sa may bandang equatorial zone. Kaya nagkakaroon pa rin ng mga surface trough na lumalapit sa may bandang katimugan ng Mindanao. Hindi pa siya totally intertropical convergence zone kasi mataas po ang atmospheric pressure natin at walang masyadong Coriolis circulation tayong nakikitaan. So mga trough systems lamang yan na medyo tumatawid sa kanluran ng Zamboanga Peninsula na nakakaranas ng ilang kalat-katapag ulan din dyan at dyan sa bandang Palawan area, lalo na sa may bandang Bataras at Balabac, sa may bandang West Philippine Sea. So despite na medyo nakakaranas ng maulap na impapurin, tuloy-tuloy pa rin ang clear skies at matinding sikat ng araw po. Kabilang na ang bahagi nga po ng Luzon. Sa may bandang Mindanao naman, kung titingnan natin ang kanluran ng Zamboanga Peninsula, may mga ilang mahihinat katamtaman pag-uran sa may bandang Zamboanga City hanggang sa may Batang Basilan at Hulusulo. Bunsod pa rin ang near equatorial trough, surface trough. Kaya expected pa rin ang mga kalat-kalat isolated rain showers lalo na mamayang hapon. So bahagi rin ng Davao Region na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan gaya rin kahapon. Stationary na magiging magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So medyo maganda yan para makontrol po ang grabing init dyan sa inyo, lalo na dyan sa may bandang dulo ng Zamboanga Peninsula. Typically ang ilang bahagi ng Maguindanao at ilang bandan ng Sultan Kudarat, General Santos City, yan, kasama na ang ilang bahagi ng Lanao del Sur, papasok na po yan ng Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga Peninsula na makakaranas sa mga kalat-kalat lamang na mga mahihinat katamtamang pag-ulan. Yung heavy rain potential natin dyan sa may bandang Davao Region, typically cluster lamang at maaring napakamaliit lamang ang tsansa nito. Maliban sa may bandang bahagi ng Zamboanga Peninsula na medyo makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers dyan na hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras. So okay lamang po yan para makontrol ang tinding humid sa inyo. Pero sa nalalabi ng buong bansa, lalo na sa bahagi ng Luzon, napaka-dry ang ating himpapawid at matinding tirik o sikat ng araw ang iiral sa atin, kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon o Calabarzon area at Bicol Region. So wala tayong masadong komento kung magkaroon man ng pag-ulan sa ibang bahagi ng Visayas Region. Maganda yan para medyo makontrol po ang grabing init na nararamdaman, hindi gaya sa amin sa Luzon na tuloy-tuloy na matiindi ang magiging alinsangan. Samantala sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, since wala naman tayong namamataan na namang sama ng panahon, so wala rin tayong magiging komento. Tuloy-tuloy po yan hanggang April 27 na po yan, na tuloy-tuloy na magiging maalinsangan tayo at wala tayong inaasahan ng mga sama ng panahon na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya nating nakikita sa West Pacific Basin, negative po na may mga anomalies tayo nakikitaan. Maging sa mean sea level pressure, stationary lamang gaya kahapon. So wala tayong masyadong magiging komento maging sa mga computer models. So sa computer models natin ay halos ganun din, stationary lamang yung report kagaya kahapon. Ayun, napakaklaro po ng ating himpapawid at napakamalinsangan ang ating buong linggong ito. So wala pa rin tayong makukomento sa anumang tropical cyclone development. Bagamat gaya ng ating unang report last week ay may nakataas daw na potential na at least 20% chance na may posibleng may mabuo na tropical wave sa may bandang silangan ng ating bansa o southeastern part ng Mindanao. So tingnan po natin yan mga folks kung mangyayari pa rin since forecast lang naman yan. Mararamdaman natin yan itong bago mag-April 30. At kung hindi man mangyari yan, probably localized thunderstorms medyo magpaparamdam sa atin. Pagpasok po ng Atlanta at unang linggo po yan ng May 2025. Gaya last year, di ba, nakaramdam tayo ng matinding localized thunderstorms. Magpaparamdam muna yung mga gamo-gamo na magliliparan yan bandang gabi po. Pagpasok po yan ng bandang magkakatapusan na senyales na medyo nagbabago na naman yung klima. Pero wala pang transitioning ito ng tag-ulan ha. Medyo nag-change lamang ng bahagya ng ating klima ng konti dahil pumasok na po yung month of May. So magkakaroon tayo ng mga sunod-sunod na localized thunderstorms yan pagdating ng unang linggo nga po ng May 2025. Pero sa ngayon ay hindi pa natin ruled out na yung April 23 to April 29 base sa Tropical Hazards Outlook ng NOAA ay nakikitaan na may 20% probability na may chance na may mabubuo daw na anumang
tropical wave o low pressure area. So hindi natin i-ruled out pa rin yan. Tingnan natin kung mangyayari yan pagpasok nga po. Siguro malalaman na lang natin siguro yan mga bandang Friday or this coming weekend po na darating. Malalaman natin kung papasok po yung forecast na yan. So sa ngayon ay wala pa tayong maikokomento sa anumang tropical cyclone developments. Samantala sa ulat dindol natin, medyo may mga distortions na nadedetect dito. Ito hindi natin alam kung anong signal ito. Hindi ito natural na natural made na earthquakes. Ito malamang maaaring ito ay solar flare, posible. Nagkaroon ng solar flare na na-detect ng aking seismogram. Kagabi po yan. Yan malakas siya. So wala tayong idea kung ano yung vibration na yan. At mula kaninang madaling araw, meron na namang pagyayinig ang naitala ng aking seismograph. Pero mukhang sa labas ito ng bansa. Pero kung titingnan natin sa ating data feed mula kay PBox, again sa mga taga Sarangani, sa may bandang Palimbang ay tuloy-tuloy pa rin ang cluster ng pagyayinig dyan ha. At mula naman kaninang madaling araw, wala naman din na-detect na magnitude 4.0 so far. Pero yung mga mahihinang pagyayinig, kabilang na ang dito sa may bandang Palimbang, medyo may mga cluster pa rin tayo ng mga aftershocks na tuloy-tuloy po yan. Yan. Ang kagandahan lamang, at least hindi umaabot ng magnitude 4.0. So, dyan sa may bandang Sultan Kudarat o Sarangani, medyo bantayin po natin yung pagyayanig na yan. Pero so far, wala tayong naitala na medyo malakas na pagyanig. Ngayon, ang oras ng pagyanig nito, mga 2:23 o 24 AM. Tingnan po natin kung ano yung pagyanig na yan. Mga bandang alas 2:19 sa Seram, Indonesia, magnitude 5.4. So double check natin. 'Yon. Sa Indonesia pala, sa may Seram, ayan may epicentral depth of 10 km lamang at magnitude 5.4. So malamang na-detect ito. Naganap ito oras sa Pilipinas 2:19 AM. Dito mga 2:23 AM naman nag-arrive sa Pilipinas. So yung changing ng time, yung arrival natin sa Pilipinas ay late na siyang na-detect, mga around 9 minutes o 10 minutes ahead. Pero at least na-detect yung epicenter sa Seram Sea, Indonesia po yun, na may magnitude 5.4. Naganap ito kaninang madaling araw, 2:19 AM po ng madaling araw. Pero sa Pilipinas, nag-arrive base sa aking seismogram ay mga 2:23 AM na po nag-arrive. So yun po yun, medyo malayo-layo siya, kaya medyo delay po ng arrival. Normal po yan dahil hindi naman ganoon kabilis yung travel time ng primary and secondary wave, lalo na't malalayo ang lugar na tinatawiran ng lindol. So yun lamang po. And so far wala tayong malakas-lakas dito sa Pilipinas, kaya diretso agad tayo sa ating historical earthquake data, kung nakakailang total earthquakes na tayo for the month of April 2025, since more than 500 na po yung total earthquakes natin. Ngayon ay nasa total of 632 earthquakes na po tayo. 608 dito is magnitude 2.0 pataas, 18 sa magnitude 4.0, at na-degrade po yung isang lindol kahapon, malamang kasi supposed to be 7 na po yung ating magnitude 5.0, pero dinigrade ni PBox, nabawasan ng isa, kaya 6 na lamang ang ating magnitude 5.0 pataas. Malamang dito yan, dinigrade yun sa may pagyayinig dito sa may bandang Sultan Kudarat, sa may bandang Palimbang, nabawasan siguro ng isa, ayan pero madami na siyang aftershock, so dapat 5 yan, naging 4 na lang. So yun siguro ang dahilan kaya inalis. Or dito sa may bandang Indonesian Peninsula, ayan, parang ginawang magnitude 4.8 na lamang. Ito ay malamang yung dinigrade sa may bandang Balut Island, pero napakalayo naman kasi niyan diyan sa may bandang Davao region. So medyo dinigrade yan ni PBox, kaya balik sa 6 ang ating magnitude 5.0 pataas, na supposed to be 7 sana yan. So dinigrade yung isa. However, nasa 632 na po yung total earthquakes natin. So medyo bantayin po natin, lalo na sa may bandang Palimbang, na medyo gumagalaw-galaw po yung ating tectonic plates dyan. At narito naman ating 3-day weather forecast. April 21, 2025.
hanggang dito na ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, April 21, 2025. At huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga at ngayong tanghali sa ating report. Well, as usual pa rin na magiging stable na grabe ang alinsangan natin dito lalo na sa buong bahagi ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.